Isang mainit na bati sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating ulat panahon ngayong Miyerkules ika-4 ng Pebrero taong 2026. Sa kasalukuyan, ang buong bansa ay nakatutok sa pagbabago ng kalagayan ng ating atmosfera, lalo na sa pag-unlad ng isang sistema na dati nang kilala bilang low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Bago pa man magsimula ang ating detalyadong ulat, nais naming ipaalala sa lahat na manatiling alerto at handa dahil ang mga pagbabago sa lagay ng panahon ay maaaring mangyari anumang oras at ang kaligtasan ng bawat isa ay ating pinakamahalaga. Ang LPA na ating patuloy na binabantayan mula noong nakaraang mga araw ay lumakas ng husto at umunlad na ngayon bilang isang tropikal na siklo. Sa kasalukuyan, ito ay nasa kategoryang Tropical Depression, ngunit dahil sa patuloy nitong paglakas at pagpasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility, opisyal na binigyan na ito ng lokal na pangalan na Bagyong Basyang. Huling pagsusuri at lokasyon, ang sentro ng Bagyong Basyang ay huling namataan sa layong 740 kilometro sa silangan ng Mindanao. Lakas ng hangin, may taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro kada oras na may mga pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Direksyon at bilis ng paggalaw, ang bagyo ay kumikilos patungong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour, at batay sa pinakabagong satellite imagery, malinaw na makikita na patuloy itong lumalakas habang papalapit sa ating kalupaan. Nais naming bigyang linaw ang ilang kalituhan na naririnig mula sa ating mga kababayan tungkol sa terminolohiyang ginagamit. Ang ating paggamit ng salitang Super Typhoon sa mga naunang paunawa ay tumutukoy sa paglalarawan ng bagyo bilang isang malakas na bagyo at hindi ito tumutukoy sa opisyal na kategoryang Super Typhoon ayon sa internasyonal na pamantayan. Marami kasing ating mga kababayan ang nalilito sa pagkakaiba ng mga terminong ginagamit sa Ingles at sa ating lokal na wika. Sa kasalukuyan, Bagyong Basyang ay nasa kategoryang Tropical Depression, ngunit may mataas na posibilidad na lumakas pa ito hanggang sa antas ng Tropical Storm o mas mataas pa sa mga darating na oras. Ang pagtaas ng kanyang lakas ay maaari ring magdulot ng pagtaas ng signal number sa mga lugar na dadaanan ng kanyang sentro. Batay sa pinakabagong tropikal na cyclotrack forecast, ang sentro ng Bagyong Basyang ay posibleng dumaan sa mga sumusunod na probinsya at rehiyon: Caraga Region, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte. Northern Mindanao, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Camiguin. Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Central Visayas, Siquijor. Negros Islands Region, Negros Oriental, Negros Occidental. Mimaropa, Calamian Group of Islands. Mahalagang tandaan na hindi lamang ang mga lugar na dadaanan ng sentro ng bagyo ang maaaring maapektuhan. Ang malawak na sakop ng mga ulan at hangin na dala ng Bagyong Basyang ay maaaring makaapekto rin sa mga kalapit na probinsya, kabilang ang buong Southern Luzon, buong Visayas, at karamihan ng Mindanao, dahil sa sirkulasyon ng hangin nito na makikita sa ating satellite images. Ang Bagyong Basyang ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na banta. Malalakas na pag-ulan, maaaring magdulot ng matitinding pag-ulan na maaaring umabot sa 50 hanggang 100 mm o higit pa sa mga apektadong lugar, na posibleng magdulot ng localized flooding sa mga mababang lugar. Ang mga mabundok na lugar ay nasa panganib na magkaroon ng landslide, lalo na kung patuloy na uulan ng malakas. Ang mga pagbugso ng hangin ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga bahay na hindi matibay, mga taniman, at mga cable ng kuryente. Ang paglapit ng bagyo ay nagdudulot ng pagtaas ng taas ng alon sa mga karagatan na nakapalibot sa mga apektadong rehiyon. Bukod sa Bagyong Basyang, patuloy din nating binabantayan ang mga senyales ng pagbuo ng isa pang low pressure area na inihayag na natin sa mga nakaraang ulat. Batay sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Map, ika-2 ng Pebrero hanggang ika-8 ng Pebrero, makikita dito ang inaasahang track ng Bagyong Basyang. Ika-9 ng Pebrero hanggang ika-15 ng Pebrero, posibleng pumasok sa PAR ang isa pang LPA na maaaring magdulot ng karagdagang pagbabago sa lagay ng panahon sa bansa. Dahil dito, hinihikayat na lahat ay manatiling handa at patuloy na sumusubaybay sa mga susunod na ulat na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga laban sa anumang posibleng banta na dala ng mga susunod na sistema ng panahon. Dahil sa patuloy na epekto ng hanging amihan, maraming bahagi ng Luzon ang makakaranas ng mga sumusunod na kondisyon, mga lugar na makakaranas ng bugso ng hangin: Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Abra,
Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Mimaropa, Bicol Region. Kondisyon ng panahon, halos buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan lamang ng bahagyang maulap na kalangitan. Sa hapon at gabi, may mababang tsansa ng pag-ulan na kadalasan ay lokal lamang at hindi matagal. Inaasahang agwat ng temperatura. Legazpi City, 25 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Cagayan Valley, 18 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Loag City, 19 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Baguio City, 14 degrees Celsius hanggang 22 degrees Celsius. Metro Manila, 22 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Tagaytay City, 20 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius. Para sa mga nakatira sa Cavite lalo na sa bayan ng Carmona, inaasahang makakaranas din kayo ng bahagyang maulap na kalangitan na may bihira at lokal na pag-ulan. Ang temperatura ay malamang na nasa pagitan ng 23 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius sa buong araw. Ang rehiyon ng Visayas ay direktang maapektuhan ng bagyong Basyang, lalo na ang mga silangang bahagi. Mga lugar na makakaranas ng malakas na pag-ulan, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu Province. Sa mga lugar na ito, inaasahang makakaranas ng patuloy na maulap na kalangitan na may malalakas at biglaang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hinihikayat ang lahat na mag-ingat at iwasan ang paglalakbay papunta sa mga lugar na ito kung hindi naman kailangan. Mga lugar na may maaliwalas na panahon. Negros Islands Region, Guimaras, Siquijor, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Palawan. Sa mga lugar na ito, makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng bahagyang maulap na kalangitan. Sa hapon at gabi, may bahagyang tsansa ng lokal na thunderstorms. Inaasahang agwat ng temperatura. Tacloban City, 25 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Cebu City, 26 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Iloilo City, 24 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius. Puerto Princesa City, 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao ay ang rehiyon na unang makakaramdam ng epekto ng bagyong Basyang dahil sa kanyang lokasyon, mga lugar na makakaranas ng malakas na pag-ulan. Caraga Region, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Central Mindanao. Ang mga cloud cluster ng bagyong Basyang ay nakakaapekto na sa mga silangang bahagi ng Mindanao at inaasahang lalakas pa ang mga pag-ulan habang papalapit ang bagyo sa kalupaan. Mga lugar na may bahagyang maulap na kalangitan. Socsargen, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Sa mga lugar na ito, makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga lokal na thunderstorms sa hapon at gabi. Inaasahang agwat ng temperatura, Davao City, 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro City, 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga City, 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Nakataas ang weather advisory para sa mga sumusunod na lugar dahil sa posibleng malalakas na pag-ulan ngayong araw, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental. Sa mga lugar na ito, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 milimetro na pag-ulan na maaaring magdulot ng localized flooding sa mga mababang lugar at landslide sa mga mabundok na lugar. Hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na maghanda ng mga evacuation center at tiyakin na ang mga residente ay may access sa impormasyon tungkol sa mga ligtas na ruta. Nakataas din ang gale warning para sa mga sumusunod na seaboard dahil sa epekto ng hanging amihan at bagyong Basyang. Silangang seaboard ng Southern Luzon. Lahat ng seaboard ng Visayas. Hilagang seaboard ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, inaasahang ang taas ng alon ay umaabot sa 1.8 hanggang 4.5 metro na lubhang mapanganib para sa maliliit na bangka at mga mangingisda. Hinihikayat ang lahat ng mga nasa pandagat na iwasan ang paglalayag papunta sa mga lugar na ito hanggang sa may babaang babala. Para naman sa kanlurang bahagi ng bansa. Kanlurang seaboard ng Luzon, inaasahang may moderate to rough na kondisyon ng dagat. Iba pang kanlurang seaboard, inaasahang may slight to moderate na kondisyon ng dagat. Laging tandaan na ang kaligtasan ay dapat nauna sa lahat. Kung hindi naman kailangan, huwag nang pumasok sa dagat lalo na kung ikaw ay nasa maliliit na sasakyang pandagat.
Upang makapaghanda ng maaga laban sa bagyong Basyang at iba pang posibleng banta ng panahon, narito ang ilang mahalagang tips. Maghanda ng emergency kit. Dapat itong naglalaman ng sapat na pagkain at tubig para sa 3 hanggang 5 araw, first aid kit, flashlight, baterya, radyo, at mahalagang dokumento na nakaimbak sa waterproof na lalagyan. Mag-ulat ng mga panganib. Kung napapansin ninyo ang mga posibleng panganib tulad ng bara ng kanal, sira na bahay, o mga punong maaaring mahulog, agad na ipagbigay alam ito sa inyong lokal na pamahalaan. Ihanda ang inyong tahanan, linisin ang mga kanal at imbornal para maiwasan ang pagbaha. Itaas ang mga mahalagang gamit at kagamitan papunta sa mataas na lugar. I-secure ang mga bubong at bintana para hindi ito masira ng malakas na hangin. Manatiling updated, laging makinig sa radyo, manood ng telebisyon, para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa bagyo. Magdala ng proteksyon laban sa ulan. Kung kailangang lumabas ng bahay, magdala ng payong o raincoat para maiwasan ang pagkakabasa at mga sakit na maaaring makuha mula rito. Para sa mga nasa sasakyan, tiyaking maayos ang pagmamaneho lalo na kapag umuulan ng malakas dahil maaaring mawalan ng kakayahan na makita ang daan at madulas ang kalsada. Sumunod sa mga batas at babala. Kung inutusan na mag-evacuate ng inyong lokal na pamahalaan, huwag nang mag-atubiling sumunod. Ang kanilang mga payo ay batay sa pag-aaral at pagsusuri para sa inyong kaligtasan. Ito na po ang pinakabagong ulat panahon para sa Miyerkules ika-4 ng Pebrero taong 2026.